Saan ba nanggaling yung koneksyon ni Trillanes sa Beijing? He traveled to China 16 times, and during his last visit, the 16th visit, short this but 2 days after, we lost the Scarborough Shoal. Maybe he should explain to the nation how he got that kind of an influence to be able to reach out to the higher-ups in China. Pati Presidente Aquino, palagay ko, wala siyang ganong koneksyon. Bakit si Trillanes ay nagkaroon ng koneksyon na ganon? Yun ang isang misteryo na hanggang ngayon dapat malaman kung anong kasagutan. Sinabi ni Trillanes na nagpunta siya sa China at kinausap niya yung mga namumuno sa China tungkol doon sa bagay na sa problema na yon. Ako naman, bilang presidente ng Senado noon, tinanong ko sa kanya, anong karapatan mo na nagpunta sa China? Yung ba, kusang loob mo lamang ang nagpunta ron? Sabi niya, hindi. Nagpunta ako doon, may authority ako. Sinong nag-utos sa inyo pumunta ron? Pagkatapos sumagot si Presidente Aquino, sabi niya, ako ang nag-utos sa kanya. Sinabi ko kay Presidente Aquino na dahan-dahan, Mr. President, medyo masalimut yata yan sapagkat hindi natin alam kung anong mga pinag-usapan nila ni Trillanes doon sa mga nakausap niya sa China. Kaya mag-iingat tayo. Pagkatapos noon, si Secretary Del Rosario, binigyan ako ng sulat ni Ambassador Brady natin sa China na nagre-reklamo na itong si Trillanes ay binabypass siya. Yung pala, si Trillanes ay pasok at labas sa China na tila hindi na dumadaan sa immigration dahil inuutosan yata siya ni Presidente Aquino. Kaya sinabihan ko sila na dapat huwag natin gawin yun sapagkat bansa ang nauukol dito. Nagkaroon ng mediation. Ngayon, ang mediator pala doon ay ang Amerika. Ang question ngayon na hindi ko masagot at hanggang ngayon hindi ko alam kung sino ang humingi ng tulong ng Amerika. Ang Amerika ang nag-mediate. Nagkaroon ng kasunduan dahil sa mediation ng Amerika na umatras bawat China at Pilipinas doon sa area ng Scarborough. Sinunod ng Pilipinas yung kasunduan sa ilalim ng mediation ng Amerika pero ang China ay hindi sumunod. Ngayon, ang question ko, kung ang Amerika ang naging mediator, unang question, sino ang humingi ng tulong ng Amerika? Pangalawa, bakit nung hindi tinupad ng China ang kasunduan, umatras din siya? Bakit hindi man lang pinagsabihan ng Amerika ang China na tuparin niya yung kasunduan? Ang impression ko bagay, parang ginamit lang tayo doon sa bagay na yun. Ano man na interest ang nauukol para sa Amerika, hindi ko alam. Pero ganon ang impression ko. Hanggang ngayon, hindi ko masagot kung bakit yung mediator natin ay hindi tayo tinulungan para tumupad naman ang China para doon sa kasunduan na umatras sila. Kaya ngayon, sila ang nakapwesto doon, tayo nawala. Yan po ang natatandaan ko na pangyayari dyan sa problema ng tinatawag natin na panatag, isla ng panatag. Senator, I would like the people to know, you have given us really almost the foundation of your talk tonight and probably your answers. Na
bakit pumayag ang Pilipinas na umatras tayo. And I would like to know if you know what drove Aquino to reach that decision to order the Navy to retreat. Yun daw ang kasunduan na natamo ng dalawang panig sa ilalim ng mediation ng Amerika, Mr. President. Kaya dapat siguro si Albert Del Rosario malaman sa kanya kung sino ba ang bilang Secretary of Foreign Affairs noon, sino bang humingi ng tulong ng Amerika? Si Ambassador Quisha ba, na siya ang ambassador ng Pilipinas sa Washington noon, o ang mismong palasyo, si Presidente Aquino? Hindi natin alam eh. Ngayon, dahil doon sa pangyayaring yun nagkakuan tayo, na nalugi tayo. Dahil umatras tayo, ay China, hindi nila mapaalis doon sa lugar na yun. This is really the dilemma of the nation. For me, sir, the beginning of this problem was when we retreated. And since then, yung mga paperwork about the arbitral award has become meaningless. Dapat one of these days, maybe the Filipino people should demand the truth. If they cannot get it from the mouth of Trillanes, because maybe it would be a self-preservation thing, then at least some people in the foreign ministry, especially our ambassador at the time, Ambassador Brady, can explain, because as I understand from you earlier, he was not allowed by Trillanes to take notes. Alam mo kasi, sir, ganito yan para sa mamalaman ng mga taong Pilipino. Kagaya ngayon, nandito kami. Sa likod natin, yun yung mga yung ambassadors, pati mga stenographers, kumukuha ng record. So, maybe I learned from you earlier na Trillanes did not allow him to take notes. Ang problema ko diyan, Mr. President, bakit si Trillanes? Pangalawa, bakit binaypas niya yung embahada natin sa Beijing? At sa impresyon ko, pati si Del Rosario, nakalihim ng Foreign Affairs noon, ay binaypas din niya. Walang kamuangmuang si Del Rosario doon sa meeting na yun, na tungkol doon sa pinag-usapan sa Beijing. Ngayon, at nasan na yung sulat naman ni Brady, dahil binigyan ako ni Del Rosario ng kopya, marami kasi akong record, wala na akong panahon na tumingin doon sa aking lungkat doon sa aking mga records. Nasa kanya yun, copy lang yung binigay sa akin bakit wala sa Department of Foreign Affairs yung kasulatan na yun? Dapat nandun yun. On files. Official record yun You're correct, sir. Yun nga ang problema natin. There is a monkey wrench in arriving at the truth. And that is really what happened in the negotiations. And why bakit nag-atras tayo? What prompted Aquino, or upon whose advice? Because I do not think that President Aquino would just decide on his own when he knows nothing about it, even the negotiations. So, Mr. Consino, who prompted him to arrive at that decision? Tayo ang na-11. Pero yung na mag-itan between the Philippines and China,
hindi naman nyo naman lang sinabihan yung China na, oy, tuparin mo naman yung kasunduan sapagkat yung Pilipinas sumunod eh. Bakit hindi ka sumusunod? Wala eh. Walang nangyaring ganun eh. Unang-una, kung basahin mo yung Mutual Defense Treaty, ang sinasakop lang nung kasunduan natin sa Amerika ay kung may atake sa ating mga fighter planes o ating mga barkong pandirigma sa Pasipiko, saka lang pwede nating gamitin yon. Pero ang sinabi ng Amerika sa amin nung pinag-uusapan namin yung amendment ng Military Bases Agreement, revision ng Military Bases Agreement, si Kissinger mismo ang kinausap ko, at saka si Rumsfeld, who was my counterpart. And later on, Armitage also, when he was here to negotiate for the extension of the military bases. Nasabi nila, yung West Philippine Sea or South China Sea is not a part of the treaty area of the Mutual Defense Treaty. Kung may mangyari sa West Philippine Sea between China and the Philippines, eh, hindi natin magagamit yung Mutual Defense Treaty. Although, pagkausap mo ang mga opisyalis ng Amerika, sasabihin, we will help you, we will protect you, we will come to your rescue. But when the nitty-gritty is there, hindi natin maasahan yan. Kaya, dapat, kausapin natin ng Amerika kung gusto nilang baguhin yung Mutual Defense Treaty. So, para kagaya ng NATO, automatic action ang gagawin nila kung talaga na pagkaroon tayo ng problema sa mga ibang bansa dito sa ating kapaligiran. Palagay ko, hindi sila papayag niyan. Just to make sure, unpointedly, I said to President Xi Jinping, in front of everybody, two panels opposite each other. Sabi ko, Mr. President, there was a long discussion, but I said, Mr. President, I know that we have conflicting claims, but, I have plans of going to the West Philippine Sea to dig my oil. At tapos, sir, ang sagot ni President Xi Jinping, almost in whisper. Parang ganito, sir, magkaharap. Sabi niya, in front of the witnesses that I brought along, just to make sure that I will be correct all the time. Be prudent about it. Sabi ko, magdig ako ng oil. Sabi niya, in whisper, Mr. President, please do not do that. Please do not do that. You will just sour up, or, we have a new beginning here, new friendship found. But if you do that, he said in the almost whisper, there will be trouble. Sa totoo lang, Mr. President, ito sinasabi ko hindi dahil ako anti-American. Hindi ako po hindi anti-American. Sa mga Amerikano, marami akong kaibigan at meron akong apo na Amerikana. Ngayon, iba yung mga American citizens sa kanilang gobyerno Sa kanila, yung gobyerno nila, national interest, palagi ang pinagbabatayan nila ng galaw nila sa larangan ng relasyon ng mga bansa. Sa totoo lang, sa karanasan ko bilang Secretary of National Defense, nung panahon ni Presidente Marcos, hindi natin maasahan ang Amerika sa mga ganitong usapin. Nung Secretary of Defense ako po, nung kasagsagan ng Vietnam War ng Amerika, humihingi kami ng delivery ng Amerika ng 2,500 Armalites. 2,500 na Armalites lang po ang kailangan namin doon para labanan namin ang mga nanggugulo sa ating bansa
dito sa Luzon at ganoon din sa Mindanao. Sapagkat noon, ang mga baril lang namin ay carbine at garand. At ang aming puwersa noon ay 48,000 lang po ang kabuuan ng sundalo natin. Nandyan na ang PC, nandyan na ang Air Force, nandyan na ang Army, nandyan na ang Navy, nandyan na ang Coast Guard. Ngayon, pumunta kami ni Presidente Marcos doon sa Clark Field. Isang araw, tanghali yun. Dahil dumating yung si Admiral Gaylord ng 7th Fleet na nakabase sa Hawaii. At hinihingi namin ang delivery ng 2,500 na Armalite para sa militar natin. Ay sabi niya sa akin na hindi low priority kayo sapagkat kailangan namin ng baril sa Vietnam. Sabi namin, meron kaming problema dito, kailangan namin ang ipinangako ninyo. Sa madalit salita po, hindi kami nakakuha. Kaya dahil doon sa karanasan na yun, bilang sekretaryo ng kalihim ng Department of Defense noong mga panahon na yun, minungkahi ko kay Presidente Marcos, kung ganito ang trato sa atin ng Amerika, nandito ang base militar nila. May kasunduan tayo under the Mutual Defense Treaty. Hindi tayo matulungan sa 2,500 Armalite. Mabuti pa, bumili na rin tayo ng baril natin, pagbayarin natin sila ng renta sa base militar nila at yung renta nila ang pamili natin. Wala tayong aasa na ibibigay nila sa atin. I don't know what I said. I'm just a few months away from my presidency. But I'm really greatly worried about this situation because there will be a time that we will be looking towards the resources of the South China Sea or the West Philippine Sea. There will be a time that itong oil, gas, and everything, which you said to run into billions, I do not have the figures, they might take an interest on that. And that is the time when I said that there will be a real problem. Not so much now. I might maybe keep silent about it. Alam mo, Mr. President, pinag-uusapan natin talaga dyan. At ang bottom line nito ay kayamanan. Yes. Ang kayamanan na nandyan sa West Philippine Sea na yan, according to the best estimate, or rather, the proven reserves of oil and natural gas sa West Philippine Sea is 7 billion barrels of crude and 900 trillion cubic feet of natural gas. That's a very big quantity. That is already proven. It's there. Ang estimate ng China, kaya ganyan ang galaw ng China dyan, ay there is a potential of 130 billion barrels of oil in the West Philippine Sea. So with that amount or volume of wealth to be harvested, I doubt whether China will easily bow to anybody without asserting its rights over the area. Apart from the fact that to China, West Philippine Sea is a very strategic route. If that area is closed or controlled by America, Japan, or any other country, China in 2 months will wither away as a nation. They will have famine, riots, they will have no economy because 80% of their energy passes through the Strait of Malacca, through the West Philippine Sea or South China Sea to China.
Or even Japan will suffer also if that is controlled by someone else. That's why China is very careful not to antagonize Japan, because Japan has the capability. It's the number 2 naval power on this planet at the moment, second to America. And they have nuclear capability. Because the moment China controls the South China Sea, they can isolate South Korea and Taiwan and Japan. So it's a very delicate balancing effort in this area. Alam mo, sir, I really see the problem, a serious problem in our hands. And it's quite comforting to me na malaman ko na ano ang totoo from your mouth. Because sabi ko, to me, you're the most authoritative Senate President ka noon. Alam mo ito lahat at dapat malaman ng taong bayan, because hindi naman ako, I'm not talking about politics, I'm just talking about the behavior of some na tinitwist nila. So it could be just, I said, they want me to correct what is wrong. Ang problema niyan is the wrong started from them. So, ginagawa akong, sabi ni Quisa, niloko tayo. Kasi loko-loko ka. Bakit nagpaloko kayo? I hope that we would be able to weather any trouble with China now and in the future, for as long as it is very dangerous for us to go into a kind of... Where I sit, Mr. President, I think you will be able to handle it well in the manner you are doing it now. Because we lose more if we antagonize China. We have no choice except to negotiate with China.